Good day mga karepo, ginawa ko ngayon ang video na ito para dun sa mga nagtatanong na paano daw ba mag-surrender ng sasakyan. So ako nga pala si Repoman PH. So 17 years in service as a repossessor. Meron na rin tayo kahit paano na malawak na kaalaman bilang Repoman. Nakakapagbigay man ako sa inyo ng mga ganitong opinion o advices dahil na rin sa aking experience. So meron akong 4 na paraan para isurrender ang sasakyan. So para ito dun sa mga nagtatanong na gusto nila ma-surrender ng tama yung kanilang sasakyan. Tama nga naman dahil kasi ang sasakyan hindi naman yung candy na isinusoli mo, no? So ang gusto nila magkaroon ng peace of mind. So ito po, sana makatulong, ano? Ito yung 4 na paraan at may konting paalala sa dulo sa pagsusurrender ng sasakyan. So itong pag-uusapan natin, ito yung madalas, no, yung pag-voluntary surrender ng wala pang court order, ano? So ito po yung number 1. Check the legality ng kukuha ng sasakyan. Para maiwasan po natin na baka mamaya ang kukuha ng inyong sasakyan unauthorized. Then better to meet the authorized representative o repoman o repossessor sa any branch ng bangko kung saan nakaloan ang inyong sasakyan. Or kung in-house financing yan, mas better na dun kayo mag-meet sa any office ng in-house financing. Bakit nga ba yun ang ina-advise ni Repoman PH? Para pagdating nyo dun sa any branch o any office ng in-house financing, may makakausap po kayo dun na officer dun sa mismong branch o in-house financing. Siyempre, ipapakita nyo ngayon yung papel. Then, the same time, itatanong nyo kung ito bang kukuha ng inyong sasakyan ay siya yung authorized representative ng bangko o in-house financing. Siyempre, yung officer na yan, tatawag yan dun sa head office. Aalamin kung talagang legit itong kukuha ng inyong sasakyan. So, siyempre mga karepo, hindi papayag yan na hindi legit ang kukuha ng sasakyan nyo dahil doon kayo nag-meet mismo sa branch ng bangko or any office ng in-house financing. Isa rin sa pinaka-safe natin dyan alamin ninyo kung saan ba yung warehouse ng bangko o ng in-house financing kung saan kayo nakaloan. So maganda ring option yun na para sa akin pinaka-safe din yun kasi kung doon kayo magkikita, syempre i-checklist yan. So pag pinasok yan doon sa warehouse, pipirma po yung gwardiya. So magkakaroon kayo ng kopya nung checklist na yon. So yun, isa po yun sa pinaka-safe na pwede nyong gawin sa pagsusurrender ng sasakyan. Yung nakapirma na yung gwardiya, so ibig sabihin hindi na po yan makakalabas dun sa warehouse. So safe na po yan, no? May re-report na po yan, good as recovered ng bangko. So yun yung ating number 1, ma-check natin yung legalities nung kukuha ng sasakyan. So yung number 2 natin, napakadali lang naman. Checklist. So kailangan po may checklist yung sasakyan ninyo. Itong mga karepo, napakahalaga na ma-checklist ang kabuuan ng sasakyan. The usual, ito po yung hindi minsan nagagawa ng mga nagre-recovered ng sasakyan. Natural po na kailangan ito dahil para maitala po natin kung ano yung kasalukuyang estado ng sasakyan mo. Kung ito ba ay may bangga, kung ito ba ay in good running condition. So hindi naman tayo parang nag-iisip na masama sa ating kapwa na kapag sinurrender natin baka mamaya makahoy ito. So mas better, no? Ano ba ibig sabihin makahoy? Baka mamaya mapisahan, palitan ng gulong, no? Kaya importante po ang checklist. At yung isa sa bakit importante ang checklist, pag ni-receive na yan ng authorized representative sa iyo, baka mamaya habang dinadrive papunta ng warehouse, mabangga. So napakahalaga po talaga ng checklist. Baka sabihin niya hindi, kinuha ko na yan, ganyan na. Meron pa naman pong ibang bangko o financing na naghahabol ng deficiency. So syempre, babagsak ang presyo ng sasakyan. Ma-i-charge pa sa iyo yan, ha? So meron talagang gano'n na hindi natin maialis, may financing na naghahabol ng deficiency claim. Ngayon ganito mga karepo, no? Better din na mag-picture tayo. Picturean natin yung
yung repo man habang nagche-checklist, or mag-video po tayo, no? Kasi better yan na pang future ano niyan, reference, no? So ang mahalaga yung ma-videoan diyan ay yung gulong, battery, yung kabuuan ng sasakyan, yung extra tire, yung mga tools, so yung mga manual, yung mga warranty booklet. So magandang ma-videoan nyo yan na katibayan lahat yan ay na-surrender nyo ng buo sa bangko. At isa rin po importante na kailangan yung ma-videoan o ma-picturean ay yung mileage. Kasi merong iba, tinutubos pa po yung sasakyan. So para kung tutubusin nyo yung sasakyan, alam niyo yung mileage, kung gaano ba kalaki ang mileage nung ito'y sinurrender ninyo. Kasi just in case mga karepo, no, para kung tutubusin mo na yung sasakyan, pwede kang mag-complain, no, may complain mo, bakit sobrang laki ng mileage? O kaya maaaring nagtaka ka, bakit naman parang may nabagong parts, no? So napaka-importante po ng checklist. Ngayon, pagka ginawa na po yung checklist, tingnan nyo po kung tapos na. Tingnan nyo po kung pumirma po yung nag-receive ng inyong sasakyan, no? Tsaka yung gumawa ng checklist. Then, pirma rin po kayo at humingi ng kopya. Ngayon mga karepo, sa number 3 naman tayo. Ito yung pinaka-importante rin, ano? Ito po yung voluntary surrender form. So, bago kayo pumirma, basahin nyo muna kung ano nilalaman nito. Ngayon, kung meron kayong naguguluhan kayo, pwede nyo na agad tanungin ang ating authorized representative na inyong nakaharap kung ano ba itong ibig sabihin nito, no? So huwag kayong basta-basta pumipirma doon sa voluntary surrender form nang hindi nyo naiintindihan. Ngayon, after mo pong pumirma rito, tiyakin mo rin na pumirma na yung ating yung authorized representative, no? Hingi ka rin po ng kopya. Then mga karepo, expect mo na hihiramin nila yung ID mo para mapicturean, then papipirmahin ka ng 3 pirma. So, kailangan nyo, natural po yun. Pero, isa rin sa nire-request ko na hiramin nyo rin yung ID niya para mapicturan. Ito naman para dun sa yung future reference. So, ayun, mga karepo, no? So, tapos na tayo dun sa number 3, number 4 naman tayo. Dito naman sa number 4, mga karepo, simple lang naman. So, hilingin nyo na lang dun sa magre-receive o dun sa repo man na magpa-picture na inaabot ang susi sa authorized representative ng bangko o in-house financing. At syempre, kasama sa background yung bangko or office ng in-house financing kung saan ito nakaloan. At kung sa warehouse naman ito sinurrender, syempre, mas magandang nasa background din yung gwardiya at saka yung warehouse, no? Nasa background po yung warehouse. So, ayun mga karepo, napakasimple lang naman kung paano mag-surrender ng sasakyan. So, ang gawin din po natin, humingi tayo ng numero ng authorized representative na nag-receive ng sasakyan at hingin mo na rin yung numero ng head office or recovery department for your reference. So, mga karepo, yun yung 4 na paraan kung paano nyo isusurrender ng sasakyan. Madali lang naman ito mga karepo, no? Hindi ito halos nagtatagal ng 1 oras. So minsan tumatagal dahil minsan nire-require ng bangko na stencil muna. I-stencil din nila yung sasakyan. Siyempre pag in-stencil, hihintayin na lumamig yung ating makina. Pero yung pag-stencil optional naman yan. So minsan hindi sila nag-stencil. Ngayon mga karepo, eto naman yung paalala ko, no? Kung ito ay na-surrender mo na, so, mabuting itabi po natin yung mga dokumento na katunayan na na-surrender nyo na yung inyong sasakyan. Kasi po, ang totoo nito, ibebenta po yan ng bangko o ng in-house financing ng as is where is. Minsan po, maibebenta nila yan na nakapangalan pa rin sa inyong pangalan. No? So, hindi natin tiyak na kung ang nakabili ipapatransfer yan sa kanyang pangalan. So, meron tayong mga posibleng ma-encounter sa kalsada o yung nakabili may ma-encounter sa kalsada na nagkaroon ng violation, nagamit sa krimen, no? So, baka mamaya masulatan po kayo ng authority natin.
So napakahalaga po na itabi po natin yung mga katibayan na naisurrender natin yung sasakyan para ito sa future problem na maaari nyong ma-encounter, no? Kasi isa yan sa mga na-encounter na mga nag-surrender ng sasakyan. Nagugulat sila, bakit ang daming violation nitong sasakyan samantalang na-surrender na nila. Kasi halimbawa yung no contact apprehension na yan. So nung nasa bangko ko, daming pinadadala ng MMDA dun sa sa kliyente. Ngayon yung kliyente pupunta ng bangko, minsan ang dala-dala 7 violation, no? So maiging tabi nyo yung dokumento para kung susulatan kayo ng authority natin, pwede nyo silang sulatan din na ito na-surrender nyo na sa bangko. So napaka-importante po ng dokumento na yan, nakatibayan ng pagkakasurrender mo ng iyong sasakyan na makakapagligtas sa'yo pagdating ng panahon. So mga karepo, kung ang problema naman natin pagsusurrender ng may sheriff, so simple lang din naman, halos ganun din po yung mangyayari, no? Pero dito ang kaibahan lang, pag may sheriff na po, writ of replevin po yung kanilang ibinibigay na dokumento. Kung kayang ma-checklist, mabilis lang naman yan, pa-checklist nyo na. Pero dito mga karepo, minsan hindi na po voluntary yung pinapipirmahan pag may sheriff ano na po yun, court order o writ of replevin. So maigi rin na i-receive nyo na lang yung court order, then turn over nyo kay sheriff. So pwede naman yung ipa-checklist mga karepo dun sa authorized representative ng bangko na kasama ng sheriff, para habang may pirma ka ng dokumento ni sheriff, may nag-checklist na. Then hingi ka ng kopya ng court order, i-issuean ka naman ng sheriff niyan, then hingi ka ng kopya ng checklist. So ano pa rin ba ang kahalagahan pagka may checklist ka mga karepo? Kasi mga karepo, yun nga ang inaalala natin dito, yung mga naghahabol ng deficiency claim. So mas maigi na talagang intact kung ano yung tsura ng sinurrender mo, yun talaga yung nakuha nila. At yun din dapat yung nasa record ng checklist. So kung meron kayong mga ibang katanungan mga karepo na gustong liwanagin, maaari nyo po akong i-PM sa aking Facebook fan page, mga karepo. Sana makatulong ko ano man yung mga napag-usapan natin ngayon mga karepo. Maraming salamat po sa inyo.